Mga kwento ng lagim. Saan kaya pwedeng magbakasyon ngayong semester break natin? Iyong namamangha ka talaga sa sobrang ganda ng lugar. Wika ni Angela sa mga kaibigang habang palakad-lakad. Ito sa unahan ng kanilang silid-aralan. Wari, nag-iisip ito ng mga magandang lugar na maaaring puntahan nilang magkakaibigan. Iyon bang maaalis pansamantala ang stress na kanilang pinagdaraanan ngayon? Iyong tipo na hindi makalilipad ang isip nila sa mga bagay patungkol sa pag-aaral. Nasa 3 taon na sila ng kursong Computer Science sa isang sikat na universidad sa lungsod ng Maynila. Nakahinga na rin sila kahit paano ng pare-pareho nilang nairaos ang bawat asignaturang ngayong semester. Nagpapasalamat naman sila at walang bumagsak ni isa man lang sa kanilang magkakaibigan. Ano kaya kung sa lugar nila Marco? Suwesyon ni Matilda. Kaya ang lahat ay napatingin kay Marco. Naghihintay ng sasabihin nito. Tiyak nila sa probinsya nito sa Bicol ay may lugar na hitik sa ganda, lalo na't tubong katanduanes ang binata. Marami silang nakikitang magandang beaches sa internet sa naturang probinsya. Tila nagdadalawang isip naman si Marco kung sasang-ayon ba siya sa mga ito. Ngunit hindi na kailangan pa na magdalawang isip pa siya. Agad na siyang nagpasya. Hindi pwede sa amin, pagtutol na sagot niya sa mga kaibigan. Sige na bro, pumayag ka na, pamimilit ni Severino sa kanya. Baka marami doon sa inyo na mga chika hot babes. Dugtong pa nito. At hinampas naman ito ni Angela ng mahina sa balikat. Tigil-tigilan mo nga yung pagiging palakero mo. Puro na lang mga magandang babae ang nasa utak mo. Kaya ayaw pumayag ni Marco dahil sa'yo. Mahabang sermon tuloy ang inabot nito kay Angela. Mas magalit ka kung maging bukang bibig ko, mga macho at gwapitong mga lalaki. Sabay tawa nito ng malakas. Seryoso talaga ako. Hindi pwede sa amin. Nasa pinakaliblib na lugar ang bahay namin. At baka mapano pa kayo? Kahit paano ay nag-aalala siya kung sakaling ibig talaga ng mga ito makarating sa kanyang bayang kinalakihan. Nababalot ng maraming misteryo at hiwaga ang kanilang lugar. Bakit marami ba roon ng mga rebelde, aswang, maligno o ano? Napakamausisa talaga nitong si Andrea na naging interesado sa pinag-uusapan nila na kanina lamang ay wala itong pakialam. Bigla ay sumeryoso ang mukha ni Marco. Gusto niyo ba talagang makapunta sa probinsya namin? Oo naman, kuros na sinabi ng kanyang mga kaibigan. Basta kapag nandoon na tayo, iwasan niyo ang makipagkilala sa kahit sino, lalo na't dayo lamang kayo. Paalala niya sa mga ito. Ngunit itong si Severino natatawa sa kanyang isip. Gustong-gusto talaga niyang makarating sa probinsya nila Marco. Hindi upang puntahan ang mga magandang lugar na sinasabi ng kanyang mga kaibigan, kundi ang makatikim ng bagong putahe. Nakakasawa na rin kasi ang mga babae rito sa Manila. Pare-parehong napagsawaan na ng iba ang madalas na maikama niya.
Dumating ang araw na napagkasunduan nilang bumiyahe patungo probinsya nila Marco sa Bicol. Mahigit 2 linggo ang kanilang bakasyon, kaya mapupuntahan nila ang magagandang tanawin sa lugar ng kanilang pupuntahan. Nagbus na lamang sila para kahit paano ay makatipid sila. Sanay na rin naman sila sa ganitong mahabang biyahe. Mahigit na 12 oras ang biyahe patungo sa probinsya nila Marco. Sasakay pa sila ng barko pagkarating nila ng lungsod ng Tabaco. Mahigit 3 oras din ang magiging biyahe. At pagdaong ng barko sa pantalan ng San Andres, susunduin na lamang sila ng kuya ni Marco gamit ang jeep na pinapasada nito. Kung magbabas pa kasi sila, mahihirapan lamang sila, lalo na kung puno na ito. Baka sa bubungan na sila makakuha ng pwesto. Ang lahat na uri ng sasakyan na makikita rito sa probinsya nila Marco, kahit sa bubungan ay punong-puno ito ng mga tao. Mahirap kasi rito ang transportasyon. Pagkababang-baba nila sa barko, nagtungo agad sila sa isang tindahan na nakapaligid roon. Nagtataka ang lahat na mga kaibigan ni Marco kung para saan ang pagkarami-raming asin, bawang at kalamansi na kanyang binili. Ganoon rin ang ginawa ng ilang mga nakasama nilang pasahero sa barko. Nagtataka man, hindi na lamang sila umimik. Ang weird na wika ni Angela sa kanyang sarili. Kahit bulong lamang ito, narinig pa ito ni Marco. Hindi naman maiwasan ni Matilda ang mapakapit ng mahigpit sa braso ni Angela dahil sa kabang nararamdaman ito. Hindi nito alam kung bakit bigla ay nakaramdam ito ng hindi maipaliwanag na kilabot na kanina lamang ay hindi nito naramdaman. Samantalang ang 2 lalaki na kasama nila ay panay ang pagpapapansin sa mga dalagang dumaraan sa kanilang harapan. Sinaway sila ni Andrea dahil pinagtitinginan na tuloy sila ng mga tao sa kanilang paligid. Ang iba ay masama ang tingin sa kanila. Lalo na kina Severino at Leander. Umayos nga kayong dalawa, halos pabulong na saway ni Andrea sa mga ito. Huwag niyo nang dalhin ang ugali niyo sa Maynila rito. Ito naman nakikipagkilala lang, wika ni Severino. Kahit na hindi maiwasan ni Andrea na pandilatan ito ng mga mata. Alalahanin niyo ang bilin sa atin ni Marco. Baka mayanyan, aswang pala ang mga iyan. Nilapitan sila ni Marco matapos na mabili nito ang sinadya nito sa tindahan. Binigyan sila nito ng tig-iisang supot ng asin, bawang at kalamansi. Para saan ang mga ito? Napakunot ng noong tanong ni Matilda sa binata. Basta kahit saan kayo pumunta, lagi kayong magdala ng mga iyan, lalo na itong kalamansi kapag kakain kayo sa kahit anong kainan rito sa probinsya. Sagot ni Marco sa mga ito. Napahagalpak ng tawa itong si Severino. Panglagay sa ulam? Hindi. Hindi iyan ang rason. Malalaman nyo rin ang ibig kong sabihin. Ngunit hindi sa ngayon. Maraming mga mata ang nakatingin sa atin. Kaya pagdating na lamang ng bahay, saka ko sa inyo sasabihin. Bigla ay napatingin si Marco nang makita ang jeep na patungo sa kanila. Ayan na pala ang kuya.
At nang makahinto na ito sa kanilang tapat, agad na sinabihan niya ang mga kaibigan na magmadali ng sumakay. At baka abutan sila ng dilim sa daan. Malayo pa ang kanilang lalakbayin. Hindi nila naabutan ang pang-umagang biyahe ng barko, kaya sa panghapong biyahe na sila nakasakay. 5:00 na ng hapon at malapit nang dumilim. Bubuhay na sana ng kuya ni Marco ang makina ng jeep. Nang bigla ay may lumapit sa kanila na isang matandang babae. Kasama nito ang dalagang apo nito. Nakikiusap ito sa kanila na kung maaaring makisabay at ibaba sa lugar na sinasabi nito. Ngunit agad na nag-alibay ang kuya ni Marco na hindi sila daraan sa lugar na tinutukoy ng matanda. Nanghihinayang naman ang dalawang binata na kasama nila nang hindi pumayag ang kuya ni Marco na pasabayin sa kanila ang maglola. Hindi dahil sa naawa sila sa mga ito, kundi dahil gusto nilang makipagkilala sa dalaga. Nilapitan naman ni Andrea si Marco at nag-usisa ito. Bakit hindi pumayag ang kuya mo, Marco? Nakakaawa naman sila, mukhang may sakit pa naman iyong matanda. Hindi mo kailangang makaramdam ng awa sa kanila. Hindi sila basta tao lang. Anong ibig mong sabihin? Aswang pareho ang dalawang iyon. Halos pabulong lamang nasagot ni Marco sa dalaga. Iniiwasan nitong huwag marinig ng dalawa pang babae na kasama nila kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ayaw niyang matakot ang mga ito. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mo kaming dalhin rito? Oo, ayoko lang sabihin dahil alam ko na pagtatawanan niyo lamang ako, pero wala kang dapat na ikatakot sa kanila. Hindi naman kayong mga babae ang kanilang pinupuntirya. Kung hindi kami, sino naman? Lumalabas talaga ang pagka-mausisa nitong si Andrea. Kaming mga lalaki, lalo na ang mga dayo lamang rito. Kaya dapat hindi maalis sa paningin natin sina Sev at Lian. Nagtigil lamang ang usapan nitong dalawa nang magsalita ang kuya ni Marco. Bumili ka ba, Marco, ng pinapabili sa iyo ni Mama? Oo, kuya. Mabilis naman nasagot ni Marco. Ibinigay mo na ba sa kanila? Oo, kuya. Pagkatapos niyon ay naging tahimik na ang buong paligid. Wala na nag-iingay pa sa kanila. Nakatulog na ang lahat ng mga kaibigan ni Marco. Latag na ang kadilimang bumabalot sa buong kapaligiran. Bihira na rin silang may makasalubong na mga sasakyan. Mabuti na lamang sementado na ang kalsada, hindi katulad noon na malubak. Walang magiging aberya sa kanilang pagbiyahe. Dinadapuan na rin sana ng antok si Marco nang bigla ay makarinig siya ng mahinang pagaspas ng mga pakpak mula sa itaas. Tila sinusundan sila nito. Kahit paano ay hindi niya maiwasan ang makaramdam ng takot. Lalo na nang maalala niya ang maglola kanina na ibig makisabay sa kanila. Ilang sandali lamang nawala na rin naman ang mga pagaspas mula sa itaas. Ligtas din silang nakarating ng bahay. Agad na niyang ginising ang kanyang mga kasama at sinabing naririto na sila. Nagmano mula sila sa ina ni Marco bago sila
nito ipinakilala isa-isa. Mainit ang ginawang pagtanggap ng mga ito sa kanila. Mabait at maalaga ang ina ni Marco, bagay na kanilang ikinainggit. Hindi kasi ganoon ang kanilang mga ina, kaya sa halip na manatili sana sila nakasama ang pamilya, mas ginusto nilang lumayo muna pansamantala sa mga ito upang makaiwas sa sakit ng ulo. Ang itay, kuya, nasaan? Hanap ni Marco. Sa kanyang kuya na nasa labas. Sinasabuyan nito ang buong paligid ng bakuran ng asin. Hindi sana nito iyon gagawin, ngunit nang maalala nito ang maglola na gustong makisabay sa kanila, kanina minabuti niyang sumunod sa bilin ng mga matatanda sa kanilang lugar. Sa ganoong paraan lamang ay hindi sila gambalain ng mga aswang. Lalo na't nakita niya kung gaano titigan ng matalim nang maglola ang dalawang lalaking kaibigan ng kanyang kapatid. Pumalaot kasama sina Tiyo. Alam nilang darating ka na may mga kasama, kaya ipanghuhuli raw nila kayo ng sariwang isda. Sagot nito sa kanya. Hindi ka pa ba riyan matatapos sa ginagawa mo, kuya? Kakain na muna. Tayo gutom na raw kasi ang mga alaga sa tiyan ng mga kaibigan ko. Mauna na kayong kumain. Susunod na lamang ako. Yung ulam nga pala, Marco, na nabili ko sa karinderya sa bayan, pigaan mo muna ng kalamansi bago nyo kainin. Oo, kuya. At pumasok na muli siya sa loob. Giliw na giliw sa pakikipagkwentuhan ang tatlong kaibigan niyang babae sa kanyang ina. Tila siya ang pinagkukwentuhan ng mga ito. Ang nanay niya talaga. Siya na naman ang ibinibida sa usapan ng mga ito. Agad na siyang nagtungo ng kusina kung saan naroon sina Severino at Leander. Tahimik lamang ang dalawa na nakaupo sa isang sulok habang nililibot ng paningin ng mga ito ang buong paligid sa kusina. Naninibaguhan siya sa kakaibang ikinikilos ngayon ng mga ito. Napangiti na lang siya nang wala sa oras. Kinuha niya sa sangkalan ang kutsilyo at hiniwa ang dalang kalamansi. Ipiniga niya ito sa ulam na binili ng kanyang kuya sa bayan. Napamura siya ng malakas nang magulat nang biglang magbago ng hitsura ang lutong karne ng pigaan niya ng kalamansi. Naging isang putol na kamay ito ng tao. At mayroong malalaking uod. Dahil sa pagkabigla niya, napalapit sa kanya sina Severino at Leander. At nang makita ng mga ito kung ano ang nasa plato, bumaliktad agad ang sikmura ng mga ito. Hindi rin maiwasan ng mga ito ang mapamura. Napatungo naman sa kinaroroonan nila ang kanyang ina nang marinig nito na nagkakagulo sila sa kusina. Kasunod nito ang tatlong babae. Sinabi ko na kasi sa kuya mo na bumili na lang ng dilata. Agad na itinapo ng kanyang ina sa basurahan ang nasa plato bago pa man ito makita ng tatlong babae. Bukas, susunugin nila ito. Nagtataka man ang tatlo, hindi na lamang nag-usisa ang mga ito. Tumigil na rin sa pagsusuka ang dalawa. Halos hindi pa rin ang mga ito makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Iyan ba ang dahilan kung bakit lagi mong
pinipigaan ng kalamansi ang ulam na binibili mo sa Maynila? Tanong ni Lian sa kanya na kita pa rin ang takot sa mga mata nito. Pasensya na kayo kung hindi ko nasabi sa inyo ang patungkol sa mga bagay na ito. Hindi, Marco, hindi ka dapat humingi ng pasensya sa amin. Kami dapat ang magsabi niyan sa iyo dahil lagi ka naming pinagtatawanan. Nahihiyang wika ni Severino. Kaya pala ganito lagi ang ginagawa noon ng kanilang kaibigan dahil gusto lamang nitong mag-ingat. May mas higit pa riyang hindi pa man natatapos ng ina ni Marco ang gustong sabihin nito nang bigla ay magsisigaw ang kuya nito habang tumatakbo papasok ng bahay. Takot na takot ito. Layog! Layog! Paulit-ulit na sigaw nito. Nasundan tayo ng layog. Hindi naman maunawaan ng mga kaibigan ni Marco kung anong layog ang sinasabi ng kuya nito. Mula sa bubungan ng bahay ng kanilang maririnig ang malakas na pag-aspas ng mga pakpak na tila naman galing sa isang ibon. Ito ba ang layog na sinasabi ng kuya ni Marco? Ma, huwag niyong palabasin sina Sev at Lian, sabi ni Marco sa kanyang ina na labis ang takot na nadarama. Maging man ang tatlong babae na kaibigan niya ay nakaramdam na rin ng takot. Hindi lang kasi isa ang layog na nasa bubungan ng bahay kundi dalawa. Nag-iiyakan na rin ang maliit na kapatid ni Marco na nagising dahil sa ingay na likha ng pag-aspas ng mga pakpak ng layog. Maririnig rin ang nakakatakot na boses ng mga ito. Galit na galit ang mga ito. Kanina, habang bumibili sa tindahan si Marco, may ginawang kapilyuhan itong si Severino. Hinampas nito ang maumbok na puweta ng isang dalaga na dumaan sa harapan nito kasama ang lola nito. Isa palang layog ang mga ito. Ma, wala na ba iyong binditadong langis na ibinigay ni Kaing Kong? Tanong ng kuya ni Marco sa kanilang ina. Nataranta naman na hinahanap nito sa kabinet ang botilya na may laman ng langis, ngunit wala ito roon. Dala-dala siguro ng papa niyo, wika nito. Nagsimula namang utusan ng dalawang layog na pahabain ang kanilang buhok at pumasok ang mga hibla ng buhok nito sa maliit na sewang ng bahay na maaaring pasukan. Agad na napapulutan ng mahabang buhok ng mga ito sina Severino, Leander at maging man ang kuya ni Marco. Mabuti na lamang nagawang maiwasan ni Marco ang tila may buhay na buhok ng mga layog. Ang lahat ay sindak na sindak at takot na takot. Hindi nila alam kung paano matutulungan ang tatlo. Halos balutin ng buong katawan ng mga ito ng buhok ng layog. Unti-unti na rin ang mga ito na nauubusan ng hangin sa katawan. Tulungan niyo ako, sigaw ni Marco, habang natatarantang hinhiwa at pinipiga ang mga kalamansi sa isang lalagyan. Agad na nagsikilos ang tatlong babaeng kaibigan niya na halos hindi na makakilos mula sa kinatatayuan kanina
dahil sa labis na pagkakahilakbot. Nagdikdik rin sila ng maraming bawang upang maihalo sa kalamansi. Nilagyan rin nila ito ng maraming kalamansi. Samantala, ang ina naman ni Marco ay nagsiga ng kahit anumang bagay na kahintulad ng amoy ng goma, tsinelas, sapatos, timba. Lahat ay kanyang inilagay sa apoy. Samahan mo ako, Andrea. Isasaboy natin ito sa layo. Wika ni Marco sa dalaga. Nasa labas na sila at akma na sanang isasaboy ni Marco ang hawak-hawak sa layo nang bigla ay puluputan siya ng may buhay na buhok ng mga ito. Nabitawan niya ang lagayan at natapon ang laman niyon. Mabuti na lamang meron pa si Andrea. At bago pa man tuluyang mapatay ng layog sina Marco, Severino, Leander at ang kuya ni Marco, walang tigil na sinabuyan ni Andrea ang mga layog ng hawak niya. Nakakapangilabot at nakakatakot ang mga pagsigaw ng dalawang layog. Para silang kinakatay na baboy. Unang nakawala sa pagkakapulupot ng buhok ng layog si Marco. Agad din naman itong nakabawi ng lakas. Hindi naman napansin ni Andrea ang paglapit ng buhay na buhok ng layog. Pinuluputan siya nito sa katawan at inihagis sa isang puno. Unang tumama ang kanyang ulo sa kahoy, dahilan upang mawalan siya ng malay. Andrea! Sigaw ni Marco. Matapos na makita ang ginawa ng layog rito, gusto sana niyang itong lapitan, ngunit mas inunan niyang kunin ang bakakay. Isa itong maliit na kawayan na nilagyan ng tulis ang dulo. Isa rin ito sa mabisang pangpatay sa aswang. Maingat niyang inakyat ang bubungan ng kanilang bahay. Mabuti na lamang hindi siya napansin ng mga ito. Kung walang gaanong epekto sa mga ito ang kalamansi, bawang, asin, at ang sinunog na goma, tignan na lang nila kung hindi pa sa kanila e-epekto ang hawak niya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya bago niya sabay na itarak sa puso ng layog ang hawak na bakakay. Walang tigil ang nakakatakot at nakakapangilabot na sigaw ng dalawang layog. Habang dahan-dahang nasusunog ang buong katawan ng mga ito. Pinakawalan na rin ng mga ito sina Severino, Leander at ang kuya ni Marco. Parehong walang malay ang mga ito nang bumagsak sa sahig. Natapos na ang lagim na dala ng dalawang layog. Agad na tinungo ni Marco si Andrea na nagkakaroon na rin ng malay. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Ang mga manlalayog o layog, kung tawagin sa probinsya ng Catanduanes, ay isang uri ng aswang na kayang pahabain at utusan ang kanilang buhok na pumatay para sa kanila. At sa bawat buhay na kanilang kinikitil ay may katumbas na pagpapanatili ng kanilang kagandahan at kabataan. At ang matandang layog sana, kung nagawa nitong mapatay sina Severino, babalik muli ang kagandahan at kabataan nito. At sa pagbabalik nilang muli sa lungsod ng Maynila, hindi nila makakalimutan ang naging karanasan nila
sa mga layog na habang sila ay nabubuhay, magiging bahagi na ito ng kanilang mga buhay. Nakakatakot man ang naging karanasan nila sa probinsya ni Marco. Labis naman silang nag-i-enjoy habang matapos niyon na mapuntahan nila ang iba't ibang magagandang pasyalan na roon lamang ay matatagpuan. Ano, sasama ba ulit kayo sa probinsya upang doon magbakasyon? Nakangiting tanong ni Marco sa kanyang mga kaibigan nang matapos na naman ang isang semester. Sabay-sabay na tumango ang lima. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.